Kabilang sa malaking grupo ng gun for hire ang dalawang gunman sa pamamaril sa mag-live-in partner na sakay ng bus, ayon sa PNP. Tinutukan yan ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patuloy ang pangangalap ng pulisya ng mga karagdagang impormasyon para mapabilis ang investigasyon sa viral na pamamaril sa loob ng pampasaherong bus. Ayon sa pulisya, posibleng kabilang sa malaking grupo ng gun for hire ang dalawang gunmen. Posible po na gun for hire talaga. Kasi nga yung sa galaw nila, makikita nyo naman doon sa viral video. Yung galaw na parang planadong-planado. Samantala, sa barangay Palo Maria, Bungabo, Nueva Ecija, nakaburo lang lalaking biktima. Hindi na muna nagbigay ng pahayag ang mga kamag-anak. Ngayong araw, ekre-cremate ang mga labi ng biktima. Sa burol naman ng babaeng biktima, isang video na naglalaman ng huling habilin ang nagpaluha sa mga kapatid ng biktima. Ginawa ko itong video na ito para sabihin na ng aking anak na si Charlito Atilano Jr. ay walang karapatan mag-stay sa bahay ko o kumuha ng mga ani. Sinagot ito ng kampo ng anak. Kasagsagan daw ito ng tampuhan nilang mag-ina. Pero bago ang pamamaril, nagkapatawaran na silang mag-ina. Nalulungkot po kami na person of interest ang aming kliyente habang siya ay nagluluksa sa kamatayan ng kanyang ina. Pero naiintindihan din po namin na ginagawa lamang ng ating kapulisan ang kanilang trabaho. Kahit mariing pinabulaanan ng kampo ng anak ang mga aligasyong ipinupukol sa kanya, hindi pa rin siya tinatanggal bilang person of interest sa kaso. Actually, yun yung motive na tinitingnan nga nila si OP. Ang mahalaga po sana talaga dyan, ma-identify. Makita naman mukha din ng suspect sa dashcam. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News.